So, erap po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa libro po ng First Chronicles chapter 12. Ang mga unang tagasunod ni David sa lipi ni Benjamin. Wait lang. Lolo ko yung aking computer. Hindi ko mabasa yung message. Ayan, chapter 12. Chapter 12 ng First Chronicles, sabi dito, narito ang mga lalaking pumunta sa Siklag at sumama kay David noong siya ay nagtatago kay Saul. Sila ay kilalang mandirigma, kaliwat kanan, kung gumamit ng pana at asintado sa tirador. Asintado sa tirador. So, babasahin po natin yung mga pangalan po na ito ulit, dito po sa chapter 12 ng First Chronicle. Sa lipi ni Benjamin, sabi dito, mula sa angkan ni Saul, si Ahiezer ang pinakapunot, si Joas ang pangalawa, parehong anak ni Semaa na taga Gibeah, sina Jesiel at Pelet na mga anak ni Mavet, sina Beraka at Jehu na parehong taga-Anatot, si Iyas na taga-Gibeon, isa sa mga pinuno ng 30, sina Jeremias, Jahasiel, Johanan at Josabad na taga-Gedera, sina Elusai, Jerimoth, Alias, Semarias at Sephathias na taga-Haruf, sina Elkana, Isaias, Asarel, Joner at Josabiam na buhat sa angkan ni Korah, sina Joda, Jokla at Seba Dias na mga anak ni Jeroham na taga Gedor. So alam natin yung kwento, 'di ba mga kapatid, na nung tago po itong si David, pumunta po siya doon po sa lugar ng mga Philistines, kasi sa sa kaisipan niya, di ba, ay hindi na siya doon ipupursu pa nitong si Saul, at hindi nga siya nagkamali sapagkat hindi na nga siya hinabol-habol pa ni Saul nung nasa lugar po siya ng mga Philistines, at ibinigay sa kanya yung lugar ng Siklag. So alam naman po natin, 'di ba, kung ano po yung nangyari doon sa panahon, 'di ba, na nakita natin na may plano noon ng mga Philistines, 'di ba, na makipaglaban ulit sa mga Israelita sa pangunguna po ni Saul. At sinabihan nila itong si David na kasama nila ngayon sa Philistine na nasa lugar, 'di ba, ng Siklag. Sinabihan nila na samahan mo kami sa pakikipagdigma, 'di ba, sa mga Israelita, at nakita po natin doon na pumayag po itong si David na makasama itong mga Filistyo na ito upang digmain, 'di ba, yung mga Israelita. Pero nakita po natin na hindi po ito sinang-ayunan, 'di ba, ng mga generals ng mga Philistines, kung kaya't bumalik po si David at ng kanyang mga kasama doon po sa lugar ng Siklag, knowing na yung lugar pala na yon ay may masama nang nangyari doon sa kanila pong mga pamilya. Nakita natin na ganun po yung nangyari, at hindi rin pinahintulutan, 'di ba, ng Diyos na makasama itong si David upang makipaglaban dito po sa kanyang mga kapwa, mga Israelita. So napaka napaka hirap na sitwasyon 'yon na kanya pong hinarap. Pero alam po natin kasi yung heart nitong si David, 'di ba, na kung saan ay alam naman natin na mahal lang talaga niya yung Lord, at lahat ng mga nangyayari, 'di ba, sa buhay niya ay pinagpapa
sa Diyos niya, ano? Napakadami po nating nakita doon, ano, na punto po sa buhay niya, yung mga pangyayari sa buhay niya na kung saan nakita natin, ano, na alam mo yun, yung labis lang siyang nagtitiwala na kung ano man yung mangyari, 'di ba, sa buhay niya ay ayon ito, no, sa pahintulot ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Isa lang yung ating nakikita, 'di ba, na talagang failure sa buhay nitong si David, yung nakitaan po natin siya, 'di ba, na yung problema niya sa flesh, yun yung talagang nagpahirap, 'di ba, sa kanya, no, sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Pero doon po sa pinaka-end ng kanya pong buhay ay naisuko po niya ito, 'di ba, sa Panginoon, no? So nakita natin na maraming pinagdaanan itong si David, no, pero never niya na itinatwa, 'di ba, yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, no. Yun po yung kaibahan niya sa lahat ng mga naging hari, 'di ba, ng Israel, no. Nanatili siya, ano, sa panig, 'di ba, ng Panginoon, no. Hindi siya perfect, marami siyang mga pagkukulang din, ano, or kasalanan po na ginawa, no, sa Panginoon dahil doon sa problema niya sa flesh. Pero one thing na makikita po natin dito po kay David, 'di ba, na hindi po siya bumitaw, ano, sa Panginoon. Sa lipin ni God, sabi dito sa verse 8, ang sumama kay David ay mga mahusay na mandirigma. So hindi lang yung lipin nitong si Benjamin. Alam natin, 'di ba, na itong lipi po na ito ay konektado po ito, 'di ba, kay Saul. Pero mas pinili po nila, 'di ba, yung itong lipi po na sumama, ano, dito po kay David, no, yung lipi po ni Benjamin, no, na mas pinili po nila itong si David, 'di ba, na samahan kaysa doon po sa hari, ano, na si Saul, no. At hindi lang yung lipi ni Benjamin kundi maging itong lipi ni God, no, ang sumama, ano, kay David. Ano yung makikita po natin doon, mga kapatid? 'Di ba, na may mga rejections madalas, 'di ba, sa mga buhay natin. I don't know if you experience it already, 'di ba, yung ma-reject ka. Si David na-reject siya na-reject siya bilang, ano, hindi siya tinanggap, 'di ba, ng ibang mga Israelita, ano, lalong-lalo na dito po kay Saul. Pinursu siya, ano, pinahirapan, 'di ba, yung kanyang buhay, no. May mga rejections na ganun. Umalis siya sa Israel, nakipamayan, ano, sa mga Philistines. Pero makikita po natin na alam mo yun, yung rejection ng tao minsan is not God's rejection. Mas mahirap kasi yung yung si God yung magre-reject, ano, kaysa doon sa tao, no. Pero dito makita po natin na sa buhay po ni David, kahit ni-reject siya, 'di ba, ng king, ni-reject siya ng Israel, ano, hindi siya tinanggap, pero hindi siya iniwan, 'di ba, ng totoong Diyos, 'di ba, na kanyang pinaglilingkuran. At kapag i-focus niya, 'di ba, yung kanyang buhay sa Diyos, bibigyan siya ng mga tao, 'di ba, na kanya pong makakasama. Mga tao na yung devotion, 'di ba, ay talagang ay totoo, tunay, 'di ba, yung kanila pong magiging devotion. At itong mga tao na ito na sumama po dito kay David, ay hindi lang sila basta simpleng mga tao or simpleng mga mamayan, kundi ang description po sa kanila, dito po sa chapter 12 na pinag-aaralan po natin, ay mga kilalang mandirigma. So sa pag-alis niya doon, wala siyang mga armies, wala siyang mga supposed to be, tumatakbo nga siya, 'di ba, nagtatago nga siya kay Saul, no? At napakahirap magtago kapag marami kayo,
'di ba? Maraming gustong sumama, pero makita po natin no, na itong mga tao na ito na sumama kay David ay mga kilalang mandirigma na gusto nilang ialay yung kanilang buhay, 'di ba? Maprotektahan lang, yung makasama lang, 'di ba, itong si David. At dito sa lipin ni God, sino po yung mga sumama? Sabi dito, mga mahuhusay na, sabi dito, mga mahusay na mandirigma din, no? Mahusay na mandirigma. Sabi dito sa lipin ni Benjamin, mga kilalang mandirigma. Mga mahusay na mandirigma, no? Sabi dito, saan sila sanay? Sa paggamit ng sibat at kalasag, no? Dito sa lipin ni Benjamin, kaliwat kanan kung gumamit ng pana, asintado sa tirador, no? Sa lipin ni Benjamin mula sa angkan ni Saul, sabi niya, so pinangalanan po yung mga angkan na ito, yung mga lipin na ito na mula kay Benjamin, no, na mga kilalang mga mandirigma, no? Hindi lang yung kaliwa yung kanilang kayang gamitin sa pakikipagdigma, kundi kaliwat kanan daw. Di ba, napakahusay naman nila no sa paggamit ng pana at asintado pa sila, di ba, ng tigrador, no? Talagang gifted 'yon, gifted child, di ba, na right at saka left ay kaya niyang gamitin, di ba, sa pakikipagdigma. So kung nangawit yung kaliwa, pwede niyang gamitin, 'di ba, yung kanan. So dire-diretso yung dire-diretso yung kanyang pakikipaglaban. At ito namang sa lipin ni God ay mga sanay sa paggamit daw ng sibat at kalasag. Mababagsik na parang yon, at kung kumilos ay simbilis ng mga usa sa bundok. Ang pinuno nila ay si Eser, at ang iba pa ayon sa pagkasunod-sunod ay sina Obadiah, si Eliab, Mismana, Jeremias, Atay, Iliel, Johanan, Elisabad, Jeremias at Makbanay. Ang mga ito ay mga opisyal ng hukbo na ang pinakamaliit na pamahalaan ay hindi bababa sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. So mga kilalang no? Mga kilalang personalidad, no? Pinangalanan po sila, 'di ba, ng scripture, no, para sa sa atin na mga nag-aaral po nito, na itong mga tao po na ito ay talagang kilala sa kanilang larangan, sa larangan po nila sa pagdigma. So yung mga kasama ni David, hindi lang sila basta basta mga taong pinulot lang, 'di ba, sa kalye. So makita po natin na kapag you are God's chosen man or God's chosen person, kahit may mga rejections, 'di ba? It doesn't matter. No, yung mga rejections ng tao, it doesn't matter. No? Mas importante na yung approval, 'di ba, ay nasa sa Panginoon. So, kapag si God po yung nag-a-approve, 'di ba, doon sa ministry po ng isang tao, bibigyan at bibigyan siya ng mga tao na makakasama po niya, 'di ba, sa ministry. Bibigyan at bibigyan siya ng mga tao na talagang makakatulong, 'di ba, doon sa kanyang paggawa. No, makakatulong doon sa mga sa mga kakaharapin niya, 'di ba, sa calling na meron siya. At alam po natin si David, 'di ba, bilang isang leader, no, napag-aralan po natin yung kanya pong buhay. Napakabuti po niya, 'di ba, na leader. Napakabuti niya na pinuno ng kanya pong maging dito sa kanya pong mga mandirigma. No, hindi lang siya yung basta utos ng utos, 'di ba, kundi isa rin po siya na talagang siya yung nangunguna, 'di ba, sa kanila sa paggawa, doon sa lahat ng kanila pong mga ginagawa. So, maganda po 'yun na makita po natin, no, na sa ministry, hindi po tayo nag-iisa, no? Basta nasa atin yung approval ng Diyos, no? Hindi niya tayo pag-iisahin, no? Magdadala siya ng mga tao na talagang makakatulong doon sa ministry natin, no? Makakatulong doon sa mga gagawin po
natin, no? Kahit doon sa mga sa mga pastoral na work, ako nakita ko po yun na alam mo yun, when you go to places, ikaw lang mag-isa, 'di ba? At mamimit mo yung mga tao, 'di ba, na makakasama mo doon sa kunyari sa isang congregation. Tapos bibigyan ka ng mga tao na talagang makakasama mo doon sa field. Pero maraming mga tao yung darating eh. Maraming mga tao yung darating, pero hindi lahat magtatagal. No, hindi lahat ay talagang ang isa sa mga lagi pong titignan ng isang lingkod po ng Diyos, 'di ba? Hindi lang importante, 'di ba, yung skill. O maganda yung may skill, 'di ba, yung isang tao, no? Pero importante rin yung yung talagang relasyon. Unang-una 'yon, 'di ba, yung relasyon niya, 'di ba, sa Panginoon, no? Makita po natin maganda po 'yun na basehan, 'di ba, ng mga tao na itatayo natin or makakasama natin, 'di ba, sa ministry, no? Yung willingness to serve the Lord, kasi yung skill darating na lang yun eh, 'di ba? I-develop din yun ng Lord eh, 'di ba? I-develop din ng Lord yan along the way, 'di ba, ng atin pong paglilingkod, no, sa pathway natin, no, ng obedience sa Panginoon. Marami siyang i-develop eh para masigit natin siyang mapaglingkuran, no? Para higit natin siyang mabigyan, 'di ba, ng mataas na kapurihan, no? Pansinin po ninyo, basta willing yung puso, maraming mga skills yung yung i-develop ng Lord. Basta ang una lang talaga na alam mo yun, yung unang-una talaga na pinaka-importante sa buhay ng isang tao, 'di ba, yung magkaroon siya ng love, magkaroon siya ng pag-ibig, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag yun po yung inuna, maraming mga yung mga skills darating lang talaga siya, no? Kasi sino bang nagbibigay ng skills, 'di ba, yung Lord. Hindi lang talaga hindi ako masyadong naniniwala doon sa mga sinasabing kasi ganyan na yung lahi nila, 'di ba? Talagang magagaling sila, born na siya sa ganyang talent. 'Di ba, may mga ganun tayong naririnig. Ako mas naniniwala ako, pantay-pantay tayong ipinanganak, wala tayong pare-parehas lang tayo, 'di ba, na walang-wala pagdating sa ating kapanganakan, 'di ba? Pero nade-develop 'yun eh. Kaya sinasabi, 'di ba, na kasi mga pamilya 'yan ng mga kunyari, mga musicians, magagaling talaga sila. Kasi 'yun yung nakikita ng bata, 'di ba, na ginagawa ng family. At maging yung mga nakatatanda na-encourage nila, 'di ba, yung mga bata pa lang ay talagang involved na, 'di ba, yung kanilang pinag-aaral na 'yan sa music, 'di ba, sa batang edad pa lamang tinuturuan na talaga 'yan, inuobliga na talaga 'yan, 'di ba, na mag-aaral ng piano or ng keyboard, 'di ba? Kaya lalaki yung bata na may ganun siyang skill, 'di ba? May ganun siyang talent, no? Kahit naman sa pagkain, 'di ba? Kung yung pamilya mo ay mahilig sa mga matataba, 'di ba? Automatically 'yan na yung magiging sakit din ng pamilya, matataba nga sila, pero ang magiging sakit nila doon sa family ay high blood, at sinasabing namamana 'yun kasi yun din yung nakasanayan, 'di ba, nakainin doon sa family, no? Kaya nagkakaroon din, no, ng sinasabing nilang yung bloodline, 'di ba, ng mga sakit-sakit, no? Uso po 'yan, no? Yung mga sakit-sakit na 'yan, no, na nasa sinasabi nilang bloodline. Dahil yun nga yung nakasanayan, 'di ba, ng family. Yun din yung magmula pa pagkabata ay yun na yung nakikita, 'di ba, ng bata na kinakain ng family, nag-i-enjoy sila doon, 'di ba? Kaya nakukuha din, no, ng mga
sumusunod na generation, kasi yun din yung magiging pattern, 'di ba, ng kanilang buhay. Pero sa paglilingkod, mga kapatid, napakaganda na yung family, 'di ba, ay sa murang edad pa lang ng bata ay nakakitaan na niya, 'di ba, yung kanyang pamilya na naglilingkod sa Panginoon, no. Marami rin kasing mga failure ng mga Christian, the so-called quote and unquote Christian houses, 'di ba, sa Philippines, no. Madalas kahit mga pastors, yung mga parents, madalas kasi napapabayaan din, 'di ba, yung mga anak nila, kaya nagkakaroon din, 'di ba, ng mga problema sa mga bata sa kanila pong paglaki, no. Marami tayong nawi-witness na ganyan, no, dito po sa Israel, mga anak ng pastor, hindi naman sila committed, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, kundi kumikitid yung kanilang pangunawa, 'di ba, sa ministry, no. Bakit na naging ganon? At kung titignan natin yung yung kinalakihan nila, nakita ko po ito, iniwan sila ng family, iniwan sila whether nanay nila or tatay nila, 'di ba? Habang sila po ay lumalaki, or kunyari nag OFW, 'di ba, yung nanay nila, kaya napabayaan sila doon sa kanilang paglaki, kahit sinasabing mga lingkod, 'di ba, yung kanila pong mga parents, pero malayo sila, no, whether sa father or sa mother, no. Meron naman yung hindi buo yung kanilang paglaki, 'di ba? Hindi buo yung family po nila, 'di ba, habang po sila ay lumalaki. So may mga ganong mga cases, 'di ba? Or maraming factors kasi kung bakit nagkakaganon, 'di ba, yung buhay, 'di ba, ng isang tao na hindi niya pinipili, 'di ba, yung maglingkod sa Panginoon. Pero one thing na makikita po natin dito na nakaka-encourage lang is hindi tayo mag-iisa sa ministry ng Lord, no. Nakita natin ito sa buhay ni David. God provided David a people na talagang magagamit, 'di ba, makakasama niya, makakatulong niya sa ministry na tinanggap po niya, 'di ba, sa Panginoon. At ang mga tao na ito ay, ulitin natin, hindi po sila basta-bastang mga tao. Kilala sila sa mga field, 'di ba, na kanila pong ginagawa. So sabi dito sa verse 16, may iba pang mga tauhan mula sa lipi ni Benjamin at Judah na sumama na rin kay David, no? Lipi ni Benjamin, no? Alam mo yon, at maging ni Judah. Ang mga ito ay sinalubong ni David na nagsasabing, kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo. Ngunit kung mga kaaway, kahit wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa kayo ng Diyos ng aming mga ninuno, no? Ng aming mga ninuno. So sa statement na ito ni David, makikita po natin, 'di ba, na grabe lang talaga yung puso ng taong ito, 'di ba, na maging doon sa kanyang pakikipag-usap, 'di ba, dito po sa mga iba pang mga tao, no, mula sa lipi po ni Benjamin, 'di ba, at ni Judah, na sinasabi niya na kung kaibigan kayo, 'di ba, tatanggapin ko kayo. Pero kung kaaway kayo, sabi niya, ipapatayin ko kayo. Pwede niyang sabihin yon kasi marami na siyang mga mandirigma, 'di ba, na nakasama. No, wag niyo akong lolokohin, 'di ba? Wag niyo akong lolokohin kasi hindi ko kayo sasantuhin. At marami namang nakita natin na marami naman nang napatunayan, 'di ba, si David na alam mo yun, sa pa lang, sa pagiging shepherd boy pa lang niya, 'di ba, ay naikwento niya, 'di ba, na kahit yung mga leon, 'di ba, ay kaya po niyang kalabanin, 'di ba, maisave lamang niya yung mga sheep, 'di ba, na kanyang iniingatan. Pero dito, yung statement niya
napakaganda. Hindi ko gagamitin yung aking kamay, hindi ko gagamitin yung aking power, 'di ba? Hindi ko gagamitin itong mga kasamahan ko na magagaling, 'di ba, sa pakikipagdigma, no, mga bihasa, mga mahuhusay para saktan kayo, patayin kayo kung hindi kayo naparito bilang mga kaibigan. Ano, kahit naparito kayo bilang mga kaaway, hindi ko kayo gagamitan, 'di ba, ng karahasan, no? Hindi ko kayo gagamitan kahit wala pa akong nagagawang karahasan. Sabi niya, hatulan nawa kayo ng Diyos. Ang Diyos yung bahala sa inyo. Ang Diyos yung magbibigay sa inyo ng hatol, no? Ang Diyos yung yung alam mo yon, makikipag-deal sa inyo. Sinong katulad nitong si David, 'di ba, na gano'n, no? May power ka na pero ipinagpapasa Diyos mo pa rin. 'Di ba yung sitwasyon na ito na hindi ka sure kung itong mga tao na ito na dumating kaibigan mo ba, 'di ba, or kaaway mo, no? Kaibigan mo ba or kaaway mo? At nakita natin 'yan, no, kahit doon sa mga panlalait ni Simei, 'di ba, sa kanya, yung mga pagbato-bato, 'di ba, na naranasan niya, 'di ba, sa buhay niya. Sabi niya, hindi, wag niyo siya, yung mga generals niya hindi nakakapagtimpi, 'di ba? Pero si David, sabi niya, wag niyo siyang gagalawin, 'di ba? Kasi kung ang Lord yung naglagay sa akin sa kingship, 'di ba? At kung tatanggalin niya 'yon, wala akong magagawa, pero kung nanaisin niya, ibabalik niya ako, 'di ba, bilang hari. At yung mga pagwiwika-wika na 'yan, 'di ba, nang hindi maganda, no? Sino ako para saktan, 'di ba, yung tao na ito kung ito ay ginagamit ng Diyos, 'di ba, para ako ay pagwikaan, 'di ba, ng mga ganyan. Grabing puso 'yun, na wala tayong makitang yung pagpuput lang talaga ng revenge. Parang ang hirap-hirap nun kahit sa kapanahunan po na ito, 'di ba, na kapag minamaltrato tayo, 'di ba, may mga mensahe pa nga minsan, 'di ba, na nababanggit natin, 'di ba, na kapag mabuti ka sa akin, magiging mabuti ako sa iyo, pero kapag ginawan mo ako ng mali, masigit, 'di ba, yung aking gagawin, 'di ba, na problema, 'di ba, sa buhay mo. Pero si David hindi siya ganoon. 'Di ba, kahit sa area po na ito, makikita po natin, sabi niya, ang Diyos yung hahatol sa inyo. Hatulan nawa kayo ng Diyos. 'Di ba? Kasi kapag sa Lord na, sinong pwedeng kumalaban, 'di ba, sa Diyos na ito, 'di ba? 'Di ba wala. So napakaganda na talagang magput lang talaga pala, 'di ba, ng atin pong buong pagtitiwala sa Diyos na ito. Verse 18, noon din si Amasai na pinuno ng 30 ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nagsabi, kami sa iyo, O David, kami kakampi mo, anak ni Jesse, kapayapaan naway sumaiyo at sa kapanalig mo, sapagkat Diyos ang iyong katulong. Malugod silang tinanggap ni David at ginawa silang mga pinuno ng kanyang hukbo. So upon assuring, 'di ba, itong si David na hindi po sila kaaway kundi sila'y mga kaibigan, 'di ba? Tinanggap po sila nitong si David, at hindi lang 'yon, ginawa pa silang mga pinuno, 'di ba, ng kanyang hukbo, no? Pinuno sa kanyang hukbo, no? Grabe lang 'yun, na alam mo 'yun, nakita din po natin, 'di ba, na kahit doon sa leadership, 'di ba, ng mga hukbo nitong si David, no, sa pangunguna po ni Joab, may mga naging problema na nangyari, sa mga pagdedesisyon ng mga leaders po na ito, ba, kahit pain yung idinulot, 'di ba, dito po kay David. Nakita natin 'yon, 'di ba, sa leadership po nitong si Joab, no? Isa itong si Joab. Nakita po natin na maraming pain, 'di ba, yung naidulot niya dito kay David. Pero si David,
hindi natin nakita yung retaliation niya, 'di ba, sa mga pain na kanya pong naranasan, 'di ba, sa buhay. Kahanga-hanga lang yung ganong ano, no, yung ganong klase, 'di ba, ng ng pagkatao, na kahit ginawan ka na ng mali, 'di ba? Ang hirap kaya ng ganon, yung mananahimik ka lang at ipagpapasa Diyos, 'di ba, yung lahat. Napakahirap noon, 'di ba? Napakahirap lang talaga noon, pero si David, yun po yung kanyang ginagawa, ano? Yun yung talagang kanyang ginagawa. At kung titignan natin sa mga isinulat niya, kahit doon sa mga titik, 'di ba, ng kanyang mga awitin, no? Sa Lord siya nagsusumbong, 'di ba? Sa Lord, sa pamagitan ng mga panalangin, isinusumbong niya, sinasabi niya, 'di ba, yung ginagawa sa kanya at kung ano yung mga gusto niya na mangyari, 'di ba, doon po sa kanyang mga kaaway, ano? Sa Diyos niya lahat 'iyon sinasabi, no? Sa Diyos niya lahat 'iyon binabanggit, no? May mga pinagbabanggitan din siya, 'di ba, sa mga sa mga lingkod ng Diyos, sa mga propeta na pumupunta po sa kanya, sa pakikipag-usap niya, 'di ba, sa mga lingkod ng Diyos. Pero madalas yung puso po niya ay laging nakikipag-ugnay, 'di ba, sa Panginoon. No? Nakaka-encourage yung ganon, kasi kahit ako personally sa akin, 'di ba, parang may mga times sa buhay ko na I find relief, 'di ba, kapag talagang bumabanat din ako in return, 'di ba, doon sa mga taong nakasasakit, nakakapagbigay, 'di ba, ng sakit sa akin. Pero looking sa buhay po ni David, alam mo yung relief niya is telling God everything, 'di ba? And listening to God through yung mga prophets na binibigay sa kanya, 'di ba, ng Panginoon. No? Kahanga-hanga po yung ganon. Kasi kapag sa Diyos po tayo nagsusumbong sa pamamagitan ng ating mga panalangin, 'di ba? Rest assured po tayo that everything na sa Lord natin binabanggit, nakikinig po yung Lord, kasi siya lang yung Diyos na nagsabing 'di ba? Nagpangako na pakikinggan niya tayo sa lahat ng ating mga sasabihin, 'di ba? Babanggitin sa kanya. Kasi kung okay lang sana kung sa mga kapwa natin mananampalataya, 'di ba, tayo na nagsasabi minsan, 'di ba, ng ating pong mga problema para maipanalangin din po nila tayo, may mga ganun, no, na na punto sa buhay natin. Maganda rin na makarinig tayo, 'di ba, ng mga advices na katulad ng mga prophets na pumupunta, 'di ba, dito po kay David. Pero si David, 'di ba, hindi siya nag-rely, or I mean to say, ang mas higit niyang prioritize, 'di ba? Importante po yung mga advices, importante yung mga fellowships, 'di ba? Pero hindi rin pinapabayaan ni David yung personal na relasyon niya, 'di ba, sa Panginoon. Yung personal na pakikipag-ugnayan niya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi kung magfi-fail tayo sa personal na pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos, magfi-fail din tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa tao eh. Pero pag prioritize natin pala yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, ano man yung gagawin ng tao sa atin, 'di ba? Rest assured tayo, panatag tayo, sapagkat merong isang Diyos, 'di ba, na nakaalam na at nakababatid na, 'di ba, ng ating iniisip at ating nararamdaman. No? Sabi nga ng Lord, 'di ba, vengeance is mine. So rest assured na kapag nasa Diyos talaga tayo, nasa panig tayo ng Panginoon, mas magiging panatag po tayo. At bibigyan niya tayo ng mga tao, 'di ba, na talagang makakaintindi sa atin, makakasama natin, 'di ba, sa paglilingkod, no? Napaka-tiring naman talaga yung maging isang mananampalataya. 'Di ba? Alam mo 'yun, yung yung hindi panatag, 'di ba, yung buhay, 'di ba? Pero wala namang pagkakaiba ito sa mga hindi mananampalataya eh.
Tayo kasi sa ating mga sa ating mga pagkapagod, 'di ba, sa paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Meron tayong kalakasan na kinukuha, or ang kalakasan natin ay nanggagaling, 'di ba, sa Panginoon. So sa mga hindi mananampalataya, saan nila kinukuha yung kanilang kalakasan? 'Di ba? Madalas kinukuha nila sa mga vices, 'di ba? Kinukuha nila sa pagpapahirap, 'di ba, sa kanila pong mga sarili. So mas mas favored pa rin yung isang mananampalataya kasi 'di ba? Mas powerful, 'di ba, yung source ng kanyang strength, 'di ba? Yung source ng kanyang ng kanyang buhay, no? So sabi dito 19, mayroon din mula sa lipi ni Manases. So ang dami na niyang kasama, no? Marami na siyang kasama, no, na nakita na po natin na inisa-isa po dito po sa First Chronicles. Hindi lamang yung lipi nitong si Benjamin, hindi lang yung lipi ni Gad, 'di ba, yung other bilang pa ulit ng mula sa lipi ni Benjamin at mula sa lipi ni Judah. Ngayon makikita po natin maging sa lipi po nitong si Manases, 'di ba, ay nakiisa rin kay David ng kanilang sabi dito, mayroon ding mula sa lipi ni Manases na nakiisa kay David ng kanilang salakayin si Saul kasama ng mga Filisteo. Hindi na natuloy ang pagtulong niya sa mga Filisteo sapagkat hindi nagtiwala sa kanya ang mga pinuno nito. Siya'y pinaalis at sinabi, malalagay lamang sa panganib ang ating buhay sapagkat tiyak na kay Saul paring papanig ang taong yan. Nang bumalik na si David sa Siklag, dumating nga sa kanya ang mga tauhan mula sa lipi ni Manases. Ito'y sina Adna, Josabad, Jediel, Mikael, Josabad, Eliyaw, at Seletay. Bawat isa sa kanila'y mga pinuno ng 1,000 kawal. Malaki ang itulong nila kay David at sa kanyang mga tauhan sapagkat sanay silang mandirigma. Mga sanay din, no? Ang mga ito'y ginawa niyang mga opisyal sa kanyang hukbo. Araw-araw may dumarating kay David upang tumulong, kaya't nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Alam mo yun, kapag sa Lord ka nagtiwala, nakita po natin dito kay David, hindi mo na problemahin yung lahat. Diba? Hindi mo na problemahin kasi alam mo kung gaano ka powerful itong Diyos na pumili sa kanya, no? Itong Diyos na nagbigay sa kanya, 'di ba, ng ganitong klaseng kalaking hukbo. No? Hindi mo na kailangang manawagan, 'di ba? Hindi mo na ano bang naging sekreto nitong si David? Una sa lahat, 'di ba, yung nagtiwala lang siya sa Panginoon. Hindi siya natakot, 'di ba, sa kung ano yung gawin ng tao, 'di ba, sa kanya, at naging mabuti siyang pinuno. Naging una sa lahat, naging mabuti siyang tagasunod, tapos nung ginawa siyang pinuno, naging mabuti siyang pinuno. Makikita 'yan ng mga tao 'di ba, na kanyang pinaglilingkuran. Nakita 'yan ng mga tao at hindi ipuput ng isang tao, lalo na sa lahing ito. 'Di ba? Hindi niya ipuput yung sarili niya, 'di ba? Sa isang pinuno na walang pagmamalasakit. No, itong si David, nasa kanya na yung talagang pagiging pinuno. Ano po yung tinitignan ninyo sa isang leader? 'Di ba? Marahil sasabihin po natin, no, na siguro ito na lang mamaya yung ating question, ano yung tinitignan ninyo sa isang leader? Diba? Ano yung mga qualities na tinitignan natin, 'di ba, sa isang leader? Kung bakit tayo we are not talking about God, 'di ba, as a leader, pero as a person, 'di ba, nakatulad po nitong si David, no? Bakit itong mga tao na ito ay talagang willing sila na ibigay yung kanilang buhay, no, sa isang katulad nitong si David na walang alam mo yun, yung walang promising na future. Para dito kay David, lagalag ito, nasa lugar ito ng mga Filisteo, walang kaharian,
'di ba? Wala siyang kaharian, wala siyang position, wala siyang properties, walang kayamanan, wala siyang lahat eh. Pero bakit itong mga tao na ito ay nagpupunta sa kanya at nagbibigay sa kanya, 'di ba, ng kanilang devotion, no? Ng kanilang tulong, ng kanilang pagmamalasakit. Ano yung nakita nila na characteristics nitong si David? Paano po tayo tumingin ng mga leader na talagang pag-aalaya yung person na pwede mong sabihin na dito ako sa leader na ito. Kahit anumang mangyari, ipagtatanggol ko yung leader na ito, sasamahan ko yung leader na ito. 'Di ba? Kasi ito yung tinayo ng Diyos. Gagawin ko yung lahat para maprotektahan yung leader na ito. Iaalay ko yung buhay ko, 'di ba? Para makasama, 'di ba, ng leader na ito, no? Ano po yung tinitignan natin, no? Kasi nakadepende po yun eh. Kung ano yung gusto natin at kung ano yung tinitignan natin doon sa sinasabi po nating devotion, no? Doon sa sinasabi nating devotion. Marami ngayon hindi nagbibigay ng respect sa kanila pong mga leader. As in na parang sinasabi nila na ay mas mataas naman ang pinag-aralan ko diyan, or sinasabi nila na sino ba naman yan, mas maano naman ako diyan, 'di ba? Mas matalino naman ako diyan, or mas well known naman ako diyan. Pansinin niyo sa mga sa mga churches, mga kapatid, how they treat their leaders. No, kahit sa Pilipinas, no, yung paano nila tinatrato, 'di ba, yung mga lingkod ng Diyos na itinalaga diyan upang mag-lead, 'di ba, ng kanyang iglesia, no? Siya yung itinalaga doon sa congregation na yun as a leader. Pero may mga churches na yung nagmamaniobra, 'di ba, sa loob ng iglesia ay hindi yung leader, kundi yung mga administrative council. May mga ganun, no? May mga ganun na mga churches. Sa inyo, paano po 'yon, no? Ano yung papaano gumagalaw, 'di ba, yung leadership na sa alam natin dito sa atin sa WWCF Haifa, 'di ba? Pero doon sa mga home churches natin, 'di ba, sa Pilipinas, ano yung madalas na tinitignan natin, 'di ba, sa atin pong mga leader na itinalaga, at kung meron ba tayong ginawa na sa buhay natin, 'di ba, na nagpapakita kung paano po natin sila sinusuportahan, kung paano po tayo tumatayo, 'di ba, sa kanilang tabi, no? So yun po yung ating mamaya, kung sino po yung ating facilitator na paki-develop nga po yung question. Yun. Ito ang bilang ng mga kawal na nagpunta kay David sa Hebron upang ilipat sa kanya ang pagiging hari ni Saul ayon sa pangako ni Yahweh, no? Ayon sa pangako ng Yahweh. Listahan: Judah 6,800 na mahuhusay gumamit ng sibat at kalasag. Simeon, ang dami nito 7,100 na mga kilala sa tapang at lakas. Levi 4,600. Ito ay yung nag-isa na, 'di ba, yung Israel at saka yung Judah, kasi nung una ayaw ng Israel, 'di ba? Pero nakita po natin na sumang-ayon din sila pagkamatay po ng alam mo yung pagkamatay ni Saul, no? Pagkamatay ni Saul, automatically, 'di ba, nag-agree itong mga lahat ng mga tribe na itong si David na talaga yung ating magiging hari, itong ating magiging hari. Hindi pa na divide yung kingdom, nagkaroon lang ng factions dito po sa mga tribe dahil sa
sa mga positions, no? Sabi dito, si Levi 4,600, Aaron sa pamumuno ni Joiada 3,700, Sadok kasama ang 22 pinuno ng kanilang angkan, Benjamin, Lepi ni Saul 3,000, karamihan sa kanila ay nanatiling tapat sa angkan ni Saul. Ephraim 20,800, matatapang at kilala sa kanilang sambayanan. Kalahating lipi ni Manases 18,000 na pinapunta upang gawing hari si David. Isakar 200, mga pinuno kasama ang mga angkang kanilang pinamumunuan. Ang mga ito'y marunong humula ng panahon at nagpapasya kung ano ang hakbang na gagawin sa bansang Israel. Zebulun 50,000 kawal na bihasa sa labanan at sanay sa lahat ng uri ng sandata. Neftali 1,000 pinuno at 37,000 kawal na armado ng kalasag at sibat. Dan 28,600 kawal na sanay sa labanan. Asher 40,000 kawal na handa na sa labanan. Mula naman sa lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases na nasa ibayo ng Jordan, 120,000 armado at bihasa sa lahat ng uri ng sandata, no? Ang lahat ng ito ay handang makipagdigma at nagpunta sa Hebron na iisa ang layunin, gawing hari ng Israel, si David. So nagkaisa po sila, no, na gawing hari itong si David. Pero hari na si David, no, ng 7 years sa Jerusalem, no? Pero nakita po natin na hindi po kasi tinanggap ito ng marami sa mga lipi kasi yung devotion nila ay nandito po kay Saul. At ang gusto nila, 'di ba, ay magmumula din sa lipi ni Saul yung magiging hari. No, yung alam mo yun, yung magtatayo sila. Actually, may tinayo po sila pero hindi naman nagtagal hanggang sa tinanggap po nila itong si David at sila mismo yung pumunta kay David sa Hebron upang dalawa kasi 'di ba yung nangyari na na pagtanggap dito po kay David bilang hari at dito nagkaisa na sila, 'di ba, yung buong Israel ay nagkaisa na upang tanggapin itong si David bilang hari, no? Sabi dito, 3 araw silang kumain at uminom nakasama si David sapagkat sila ay ipinaghanda roon ng kanilang mga kababayan. Maging sa dami ba naman ng mga taong ganito karami, 'di ba? Hindi nito alam mo yun, yung mga handaan kasi nila nung araw, 'di ba, ay talagang nagtatagal ng mga 3 araw hanggang 1 linggo, 'di ba, na mga paghahanda, no? Sabi dito, maging ang mga taga-kalapit bayan ng Isakar, Zebulun at Neftali ay nagdala sa kanila ng pagkain. Dumating sila roon, nadala ang mga asno, kamelyo, bisiro at toro at sari-saring pagkain tulad ng harina, igos, mga kumpol na tinuyong ubas, alak, langis, mga toro at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel. Ito hanggang sa ngayon ganito pa rin naman yung ugali, 'di ba, ng mga Israelita. Kapag sila ay nagkakaroon ng mga handaan, 'di ba, nagdadala naman sila, 'di ba, ng kanilang ma-i-share. At isa pa sa mga nakita natin dito, 'di ba, tayo very familiar tayo sa klase ng buhay na meron sila dito. Hindi mahirap ihanda yung kanilang mga kinakain, 'di ba? Kasi pag sinabi nating mahilig sila sa mga barbecue, sa mga salad-salad. 'Di ba dito makita natin din yung mga handa nila, Hindi siya mahirap ihanda. So madali lang itong gawin kasi kahit naman sa mga birthday parties nila, sa mga holidays nila, 'di ba? Madali lang i-prepare, 'di ba, yung kanilang mga ihahanda, lalong-lalo na nagdadala naman, 'di ba, yung bawat family, 'di ba, na dumarating. So parang napakaraming handa, 'di ba, doon sa lamesa. Pero alam natin na na bawat dumadating, 'di ba, ay nagdadala ng kanila pong mga makakain. Sa atin kasi pahirapan yung maghanda kasi ikaw na nga nag-birthday, may mga ganun, 'di ba? Ikaw pa naghanda, ikaw pa nagluto, na malengke lahat. Kaya mahirap maghanda. Pero dito sa
sa Israel, madali lang sa kanila, 'di ba? Yung isang family magdadala ng manok, yung isang family magdadala ng salad. Mag-uusap-usap sila 'di ba, kung ano yung kanilang mga ihahanda. Ano? Yan yung isa sa mga ano natin, magaganda na nakikita po natin. Kung sa Pilipinas siguro ganun, 'di ba? So hindi mahirapan yung paghahanda. So yun po mga kapatid yung ating lesson at I love to po sa bawat isa. Sino po yung ating facilitator?